Paano gumawa ng EMS label or ng EMS QR code? Ikaw ba'y magpapadala sa Pilipinas o sa ibang bansa? Ang tutorial na ito ay para sa iyo. Hello mga kamamshi, kami ang Sugo Family at samahan niyo kami sa aming simpleng buhay dito sa Japan. I-ready na ang iyong cellphone at pumunta tayo sa Google. Sa Google Chrome ay automatic nang matatranslate ang lahat sa English. I-click nyo lang itong International Mail, Prepare a Label. Andito na lahat ang instruction kung paano gumawa ng QR code. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng step-by-step na paggawa ng QR code. Yun ay dadalhin nyo sa post office para i-scan. Pupunta tayo ulit sa Google at i-type nyo lang ang Japan Post EMS Login. At pagkatapos ay i-click lang natin tong International Mail My Page Service. Ngayon, i-direct tayo sa mismong website ng Japan Post. Makikita nyo to, i-click ang PC version or smartphone version. Tapos makikita nyo ito sa screen. Ngayon naman ay kung palagi kayong gumagawa, pwede kayo mag-create ng account. Kung hindi naman, pwede kayo mag-sign in as a guest. Dahil ako'y palaging gumagamit ng EMS, ay meron na akong account. Kung ikaw ay wala pa, fill-upan mo lang naman ito, sunod-sunod. And then, dito naman ay i-register naman natin ang details ng receiver. For example, ang pangalan niya ay Mr. Japan Post at ang location ng country niya ay Philippines. Select lang natin to at ihanapin natin ang Philippines. And then, yung complete details naman niya sa Pilipinas. For example, ay may house number. Paki-declare po lahat kung anong barangay, pakisulat na din po. State or city. At ilalagay po natin dito, for example, ay Parañaque City, paki-indicate din po. Huwag kakalimutan ang postal code at telephone number para kung sakali ay pwede silang makontak ng magdi-deliver. Then select continue. At mapupunta tayo sa page na ito. Kung documents ipapadala nyo or goods or anything, nandyan na po lahat. Ang option ko ay EMS goods. Encode ang unit weight ng isang pirasong ramen, for example 80 grams. At kung magkano ang isang pirasong ramen, 200 yen, for example. Quantity, ilan na ipapadala, for example ay 20. Mag-automatic total na po yan sa baba. I-click ang confirmation and then select continue. Dito na po tayo sa next page. Ang shipping information, nakadeclare ang shipping date kung kailan mo ginawa. Then ang total weight ng ipapadala mo. Select non-commercial and continue. Then, confirmation. Kapag may mali ay pwede nyo i-modify at i-edit. Kung wala naman ay go lang sa continue. May makaka-receive kayo ng email. Andun na ang QR code. I-select nyo lang po yun. I-click nyo lang yung email na pumasok. Dadirect kayo sa Gmail ninyo at ito na nga pong QR code, i-screenshot nyo lang ito, isi-save nyo lang po ito at ito na yung dadali nyo pagpunta ng post office. Ito pong itsura ng example ng EMS label. Meron po dong machine kung saan nyo i-scan. Tandaan ng mga bawal ipadala, spray, perfume, sunblock, fireworks, nail polish, alcohol, or anything na may mga baterya. Makaka-receive kayo ng ganitong klaseng form na ibibigay sa inyo sa post office. I-check nyo lang po yung mga button na yan. And then shipping date, pakisulatan, and signature po niyan ay tapos na. Ito na po ang vendor copy.